Welcome back mga kaspero sa tigpanibang episode. Samahan niyo naman kami sa aming pamamana ngayong araw na to. At ito na po yung dito ng aming pagdayo mga kaspero. At ang spot namin ay dito sa isla ng Nanga, kung saan dito kami madalas makakapana ng mga tangigi mga kaspero. At nauna na kami ni Boss Joe Maninisid mga kaspero na bumiyahe papunta doon sa isla dahil sila Joe Adventure at YouTube channel ay nagbibihis pa. Nakalipas ang ilang minutong biyahe mga kaspero, ito nakarating na kami at nag-ready na agad ako ng mga gamit ko nang sa ganun ay makapagsimula natin makapamana. At gamit pa rin natin yung decoy mga kaspero at sana may lumapit na tangigi sa decoy natin. At pagkababa ko sa bangka mga kaspero ay nagmasid ako sa paligid kung may agos ba. Pero wala mga kaspero at sobrang linaw pa ng tubig ngayon. Pero try pa rin natin kung may tangigi ba sa spot na to o makakahuli ba tayo mga kaspero. At dito mga kaspero, habang inaabangan ko yung decoy na may lumapit ay may napansin ako mga red bass sa ilalim. Kaya ang ginawa ko dito ay nag-dive down ako mga kaspero at magsagawa tayo ng pag-ambush ilalim para mapalapit natin yung mga red bass. At pagkababa ko dito mga kaspero ay yung mga slick unicorn ang unang lumapit sa atin. At sa unahan pa niyan ay andun yung mga red bass. Kaya antay muna tayo ng saglit dito kung lalapit pa sila mga kaspero. May isang red bass na sana ang lumapit sa atin mga kaspero, pero yung target ko ay yung mas malaki. At syempre, target natin yung malaki para sulit naman yung dive natin. At nagantay pa nga ako ng mga ilang segundo dito mga kaspero, pero hindi na tagal lumapit at naubos na yung hangin ko. Kaya umahon na lang ako mga kaspero at magpahinga para sa ating panibagong pagsisid. At finally mga kaspero ay nakakita rin tayo ng target natin na isang tangigi. Pero napakailap naman mga kaspero, nung hinabol natin ay mas lalo din siyang lumalayo. Kaya hindi na lang natin pinitin mga kaspero kung ayaw. Another dive mga kaspero at another tangigi na naman yung nakita natin. Pero ganon pa rin, sadyang mailap talaga mga kaspero. Tulad nga ng sabi ko, pag walang agos yung spot ay napakailap nila mga kaspero.
Panibagong pagsisid mga kaspero, akala ko nga dito ay may tangigi na papalapit sa decoy natin. Pero nung malapit na ako sa kanya, isa pala itong barakuda mga kaspero. At nung tirayan ko na sana ay bigla naman itong nagulat mga kaspero. Kaya hindi natin natira. Tuluyan na itong lumayo mga kaspero, kaya hinayaan ko na lang. Mahigit isang oras na makalipas mga kaspero at wala pa rin tayong nahuli. At ito, may nakapakita na naman na tangigi at ganon pa rin. Napakaila pa rin mga kaspero. At nung hinabol ko ay mas lalo rin bumilis yung langoy niya at lalayo mga kaspero. Siguro ito lang yung tangigi na nakita rin natin kanina na padaan-daan dito dahil napakailap na. At pagkatapos pala nito ay nagtry akong mag-ambush mga kaspero pero wala talaga tayong nakita. Kaya after nito ay lumipat na kami ng panibagong spot. Isang malawak na bahura ang aming pinapanaan ng mga kaspero at dito rin napana ni Joe Adventure yung kanyang waho at namana rin kami dito mga kaspero, kasama ko sila native channel at nakapana rin ako dito ng waho pero hindi natin tinamaan. Kaya ngayon binalikan namin mga kaspero kung meron pa bang pelagic dito. At kanina habang nagpapahinga ako sa taas ay may napansin ako mga surahan dito, kaya ang plano ko mga kaspero ay magsagawa ng pag-ambos dito sa ilalim nang sa ganun ay mapalapin natin yung mga surahan. Ang tagal ko makaabot sa ilalim mga kaspero kasi napakalalim na pala nito at umabot na tayo sa 28 meters. At pagkatapa ko nga dito mga kaspero, ito tumingin ako sa paligid at hinanap kung saan banda yung mga surahan mga kaspero. At ito may lumapit na isang uri ng lifty, kaya di natin pinansin kasi yung target natin is yung mga surahan. Habang pinagmasdan ko yung paligid mga kaspero, ayan, doon lang pala yung mga surahan sa unahan, kaya antay lang natin dito na lumapit sa atin. At ayun, sa pool mga kaspero, at yung pinakamalaki yung pinana natin at may dalawang talakitok pa nga na sumabay sa paglapit. At ganda ng patama natin mga kaspero sa isda na to, kaya secure na ang pangunang huli natin at pang ihaw mamaya.
Pagkatapos ko masecure yung isda mga kaspero at habang nagpapahinga ako dito sa taas ay may napansin akong red bass sa ilalim. Kaya yung ginawa ko ay nag-dive down na ulit ako mga kaspero at i-ambush natin ng isdang to. Nang sa ganun ay lumapit talaga sa atin. Makalipas ang ilang segundo pag-antay dito mga kaspero ay nagalangan pa rin siyang lumapit sa atin. Pero inantay pa rin natin na lumapit mga kaspero. At nung pagyuko ko ng ulo ko dito, nung pagtingin ko ulit ay ito, may lumabas na mas malaki pala mga kaspero. Kaya ito lang naging target natin at buti na lang lumapit sa atin. Kaya napana natin ang isdang to. Maganda yung pagkatama natin mga kaspero kaya hindi na nakalayo ang isdang to at secure na ang ating pangalawang huli na isang red bass. Isang red bass mga kaspero or ahaan kung tawagin sa amin. At ito yung pinakamalaking huli natin sa araw na to. At dahil nga walang agos mga kaspero ay dito na lang tayo mag-focus sa territorial na isda. Pagkatapos ko masecure yung isda mga kaspero ay tinawag ko si Papa Tonyo para doon ilagay yung huli natin dahil wala tayong buya at nakari lang tayo. Una ng gawas ang gamay. Pagtataod, dito siya sa ilawan ba? Ng gawas. Duha, nagagbay kayo. Sa kilo. Pagkatapos kong malagay yung lahat ng huli natin sa bangka mga kaspero ay nag-dive ulit ako dito sa spot kung saan natin napana yung red bass kanina kasi may isang red bass pa tayo doon na
tinatarget, kaya try natin sa dive na to kung andito pa ba at mapapana pa ba natin ang isdang yon. Mahigit isang minuto tayo nagantay dito sa ilalim mga kaspero, pero hindi na talaga napakita yung red bass. Siguro nabulabog yun mga kaspero at pumasok sa butas. Kaya mubon tayo at ahon na lang tayo mga kaspero. Panibagong pagsisid mga kaspero at mubanti ako dito sa parte ng buhanginan dahil may nakita tayong long nose emperor dito. At pangalawang balik ko na pala ito mga kaspero kasi nung unang ambush natin ay ayaw lumapit ng dugso sa atin. Kaya try natin dito sa pangalawang ambush natin kung lalapit ba. Papalapit na sa atin ang isda mga kaspero, kaya niready ko na yung pana ko para pagtagilid niya ay ready na para panain. At nung pagpana ko mga kaspero ay tinamaan naman, pero hindi nakatagos yung flapper, malayo pa pala, sayang. Pagkatapos ko mapana to mga kaspero ay nakailang dive na rin ako dito sa spot na to, pero wala talagang napakita, kaya move on tayo at lumipat na ako doon sa pating mababaw. May malaki bato dito mga kaspero at may nakita tayong lifty at di ko na pinalagpas to at binaba ko na. At nung nakita ko na siya mga kaspero ay tinutok ko na agad yung pana niya. At nung pagtira ko ay yun, tinamaan yung bato mga kaspero. Hindi na tayo makatama sa isda mga kaspero, kaya kailangan natin magpahinga at pagkatapos ito ay bumalik na ako sa bangka kasi tanghali na din at kakain na kami. At ito na pala yung surahan na nahuli natin mga kaspero at inihaw na. At akala ko mataba mga kaspero, payat pala. Kaya ito medyo makunat yung balat niya at yung laman. Pero okay lang yan. At least may pangulam tayo. At ito may pangkilaw rin na lapu-lapu.
Pagkatapos naming kumain mga kaspero ay ito, nauna na kami ni Papa Tonyo na umuwi dahil may isang bahura pa kaming papanaan na sabi ni Papa Tonyo sa akin na doon madalas makahuli ng mga tangigi. At pagkatapos ng isang oras na biyahe mga kaspero papunta dito sa spot ay ito, nakarating na kami. At first time ko dito mamana mga kaspero, kaya excited talaga ako kung ano yung mahuhuli natin. Di kami pa rin natin yung decoy. Ilang saglit pa mga kaspero ay may lumapit sa decoy natin na isang dugtutuna, kaya di ko na pinalagpas ang isang to dahil good size na. At buti na lang maamo mga kaspero kaya natira natin ng isdang to at napakaganda pa ng patama natin. Naspan shot mga kaspero kaya hindi na nakapalag ang isdang to, kaya secure na ang ating pangatlong huli sa araw na to na isang dugtutuna or tangiging bato kung tawagin dito mga kaspero. Pagkatapos ko mayatid itong isda sa bangka mga kaspero ay nalibot ko na yung bahura pero wala talaga tayong napana. At pagkatapos ay umahon ako sa bangka at bumiyahe na kami pa uwi at pabalik na sa isla. Sa angkat Tatuyo kayo, magtangig. Fry. Kinabukasan mga kaspero nung pag-uwi namin sa isla ay bumiyahe kami dito papunta sa Coron at ibinta yung mga isda namin. At ito na pala yung huli namin mga kaspero sa D1 hanggang dito na dayo. Kumay si Mana. Merinda. Merinda nga maghabwa sa ata. Magkaba na ta? Oo. Yes, boss. Baba muna natin. Uy, Uy, salamat Gar. May ilan kayo dito, di ba? Wala. May 70 pala dito Gar. Pero may dito, no? Gar, 70 tayo ite. 90 na yan? 19. Pag nagtawa di sandaan? Yung samot. Video kayo. Video heko. Mapriso ka. Samot. Agay! Mapriso ka. Tutok sa naunin mo ba? Kunti lang Nauna ko ba? Tutok ba? Istoryahe. Seryahe ba? Sige. Uy, pulang-pula. Ako nakalin yan. Yung batog mo? Ba't may pangalan mo? Opo. Anong pangalan? Christian? Tanungin mo ako. Ha? Joseph. Ano pangalan mo bro? Mainit dun guys. Sa baba kaya? Ilaglag na lang kayo doon sa baba. Ayaw. Ayaw. Bigyan. Ano mo bundumi? Daot na. Maraming itats. Minute eh. Ang gawin natin. Yan lang, sa baba. Pakalin muna natin yung mga ano dyan. Hindi pa, karga agad doon, diretso. Sa Basta. Mamawa. Ito Gar, may isa pa dyan. Oh, ako nakuli no. Yun mo. Na, yan. Ay, hindi pala. Yung isa ka, ako nakuli. Ito po Gar. Yan talaga, Gar. Ito. Palo. Talaga. Mga paano na pay? 16. 16. Nga isa lang yan. Sweet 16. 16. 16 nga pay. Ganyan yung sa akin, yung 16 ko.
Lubak siya, wala lubak tao. Lubak o lubog? Lubog. Bango. Ay, nagawas ba? Ha? Ay, nagawas. Ano? Katulong mo sa gamay. Paano? Ang maliit pa, maliit. Labas. Yan, ang kwan. Muna yung bro, queen nila. Muna yung labas, no? At hanggang dito lang muna ang ating video mga kaspero at kinabukasan nito ay namana ulit kami kaya abangan nyo mga kaspero yung sunod na upload natin.